Hilonggo. Please subscribe And like. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po mga kababayan. So ito na mga kababayan, nagpahayag na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan ukol dito sa nangyayaring bagyong Christine, no? Ang pananalasa niya nito sa Pilipinas, lalo na sa Region 5, sa Camarinesor at sa Albay mga kababayan, no? Sa lugar po ni Lini Robredo. So kita naman natin mga kababayan na talagang grabe po ang nararanasan po ng mga kababayan natin doon dahil sa tinding pagbuhos ng ulan. Nagkaroon ng pagbaha at hindi lang baha mga kababayan, nag-uumapo pa sa mga bahay ang baha ngayon sa Albay mga kababayan. Kaya ipagdasal natin ang mga kababayan natin na sana, no, na walang mangyari po sa kanila mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang naging pahayag po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga media po mga kababayan. Right now, it's really to decide that was hit first because unfortunately, Region 5 was almost on the periphery. Hanggang nasa gilid ng coverage area ng storm. So pagpasok nitong center ng storm, mag-aayon ng storm, papasok na sa Northern Luzon, baka maging masyadong mabigat kaya kailangan pananda. And now we're doing everything we can to get assistance, pre-position. That's always the key. Get the people evacuated properly, get our goods and equipment pre-position as close as possible without them having the risk of damage para malapit na sila doon sa area na kailangan nila service at pagka dumaan na yung pagkakas. And that's essentially what we did. Again, we've included all of the different agencies. Of course, the NDRMC is led by the DND, and they are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga tatada hindi pa mataanan. And number two, they are continuing, the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites specifically for this purpose. So, the other departments seem to be prepared. We have some budgeting issues simply because meron tayong napakarami ang tinatang dumadaan na bagyo. That's not something that we should worry about because we will be able to remedy that. Sir, Mr. President, can you expect that much storm would it be possible to extend this special classes? It all depends on the weather. Yes, very possible. Very possible. So we're looking at days of work, days of classes. Continue to Sir, former Vice President Leni Robredo is asking for help, in particular yung mga rubber bands. How soon? Yeah, as soon as we can get it, as soon as makapasok kami, we will be doing that. And we are now beginning to marshal our assets, like for example, rubber balls. Hanggang Mindanao, kukunin na muna namin this. Padadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got a report from Kamsul that half the province is underwater because they will not pay the basin within Albay and Kamsul. Kaya yun ang talagang tinatamaan namin ang paha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung kailangan, hindi naman mailipad ng helicopter yun. So kailangan talaga, kailangan lang ang paha. So
So as soon as football clear, alam naman ng DPWH na tuloy nila. Monitor naman sila, nandun ang mga tao ng mga regional officers para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for. So wala na. We are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effect. Yun po mga kababayan, yung media interview na yun po mga kababayan ay kakatapos lang din ng briefing ni PBBM sa lahat ng mga ahensya niya ng gobyerno na para makatulong po sa mga nasasalanta ngayon ng bagyong Christine mga kababayan. Lalong-lalo na po mga kababayan sa Bicol region po mga kababayan at sa Camarines Sur. So ginagawa na ho ng paraan ng Pangulo na talagang matulungan, agad-agad na matulungan ang mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyong Christine mga kababayan. Pero meron sa mga kababayan natin na tila ba'y di natin alam kung naiinggit ba sa nagagawa ng Pangulo natin o kung ano-ano pang binibitawan ng mga salita na ang Pangulo natin ay meron naman ho ginagawa ngayon mga kababayan. Maagara pong aksyon ang ginagawa ng gobyerno natin para matulungan po ang mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyong Christine mga kababayan. Pero meron tayong nakikita sa social media mga kababayan na pailan-ilan na tila ba'y sinisisi si PBBM, mga kababayan, na saan na daw si PBBM, bakit hindi daw gumagawa ng action si PBBM. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Huwag lang ho kasi kayong manood dun sa mga fake news, mga kababayan. So ayan, pakipakita ko sa inyo, mga kababayan, kahit may bagyo po, ang ating DSWD, walang sawang sa pagbigay ng tulong sa mga kababayan natin na mga nasasalanta ng bagyo, mga kababayan. Yan, tingnan nyo, kahit umuulan po, nandun ho sila mga kababayan, hinahatid nila yung mga tulong, food packs, kasi yun ang utos ng Pangulo. Number 1, mga pagkain, tubig, at matutuluyan ng mga kababayan natin na nasa evacuation center na ngayon, mga kababayan. So yun ang unang-unang ginagawa ngayon ng DSWD, mga kababayan. So ngayon po mga kababayan, nananawagan na po si dating Vice President Lini Robredo po sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong po sa kanila doon sa sitwasyon nila ngayon sa Albay po mga kababayan. Dahil grabe na talaga mga kababayan ngayon ang nangyayari po doon mga kababayan dahil sa bagyong Christine po mga kababayan. At ito po mga kababayan, mayroon po tayong mga nakikitang post ng mga, alam nyo na kung sino ang mga yan, na hindi ho naintindihan ang sinasabing climate change at ang bagyo na sinasabi po mga kababayan. Ewan ko na lang ho talaga mga kababayan kung ano po bang meron o ano bang isip ang meron sa mga tao na ito. Na tila ba'y tuwing may bagyo ho ay wala ho silang ibang sisisihin kundi ang Pangulong BBM. Alam niyo po mga kababayan, hindi lang naman ho kasi dito nangyayari yung pagbaha eh. Buong mundo ho ay nakakaranas po ng matinding pagbaha mga kababayan. Kahit yung mga malalaking bansa ho ay nakaranas po ng matinding pagbaha po mga kababayan. Pero ngayon po mga kababayan, nakikita naman natin ang gobyerno ay hindi ho nagpapabaya. Agara ang action po ng gobyerno para mabigyan ng tulong ho ang mga nasasalanta ng bagyo. At hindi lang yan, para iligtas po yung mga kababayan natin. Kasi alam nyo po mga kababayan hindi man ho yun inaasahan ho ng mga taga Bicol na aabot sa ganun ang sitwasyon nila mga kababayan. Kasi ikaw mga kababayan, kung alam nyo na ganun para ang mangyayari dyan, hindi sana nagsilikas na lang kayo mga kababayan. So grabe kasi ang pagbuhos po ng ulan mga kababayan na dala ni Christine. So yan po mga kababayan, no? Anuhin lang na ho natin yung tao na nagpuso nito kay PBBM. Nasanay, ang ginawa na lang ipagdasal na sana matulungan kaagad itong ating mga kababayan sa Bicol. No? Kaya nga nandiyan si PBBM nagtipon-tipon lahat na ahensya ng gobyerno diyan para
magawa kaagad at maaksyonan, kung ano ang mga dapat nilang gawin. Tingnan mo naman mga kababayan, nagsalita pa rito. BBM, tinawanan lang daw ang Bicol at mga binaha. Umaming di alam daw ang gagawin, patay. Sabi daw niya. Kasi nagsalita ho si PBBM, kasi humingi din siya ng opinion ng iba eh. Baka kasi may mga opinion din po yung iba na mga ahensya, mga kababayan, na makapagbigay sa kanya na mas mabilis sa kanyang opinion, di mga kababayan ang anuhin niya, gagamitin nila para mas mabilis na matulungan ka agad. Diba? Ganyan naman dapat ang presidente. Dapat, kaya ka nga nagpatawag ng meeting para mga kababayan, yung bawat isa merong ma-suggest. Diba? Ay yung presidente natin, makikinig naman yan eh. Mga kababayan, diba? Tama? Hindi na nga, pag presidente ka, ikaw na mismo mo lahat mag-iisip. Ganun ba? Kaya ka nga nagpatawag ng mga ahensya ng gobyerno eh, para lahat sila makapag-isip kung ano ang mga dapat na gagawin natin. Lahat, mga kababayan, para mapabilis ang pagligtas natin sa mga kababayan natin sa Bicol. Kasi ito hindi ata nag-iisip to eh. Gusto ata nito maglipad dun kaagad si PBBM kahit may bagyo eh. Tulad yan mga kababayan, yung sinabi kasi ni PBBM, hindi daw makapalipad ang helicopter doon mga kababayan kasi siyempre malakas yung hangin, 'di ba mga kababayan? Dadalhin yung mga hinihingi ni dating Vice President Leni Robredo. Sabi ni PBBM, hindi pwede i-chopper mga kababayan kasi nga malakas yung hangin. So ang mangyayari po, magta-truck na lang papunta doon mga kababayan. At nakita nga natin, meron din nag-post si Senador Bong Revilla na papunta na rin ngayon sa may Bicol. Baka nakarating na nga po mga kababayan para maghatid ng tulong doon sa mga kababayan po ni Leni Robredo po, mga kababayan. So, dapat hindi nyo malakas naman talaga yung hangin eh. Paano ho makakapaglipad ba ng chopper natin kung malakas yung hangin? Susugal ba nila buhay nila dyan? Na malakas yung hangin, pwede naman i-truck na lang papunta doon. So yun po mga kababayan, no? Alam nyo sa mga kababayan natin, kaysa sa magsalita kayo ng mga ganyan sa ating gobyerno, na nakikita naman natin na gumagawa ng action para makatulong kaagad sa mga ganitong kalamidad sa bansa natin, ipag-pray na lang natin, magkaisa na lang tayo. Wag ho yung puro ganyan, puro sat-sat. Wala ka naman na itutulong eh. Okay sana kung tumulong ka doon. Pero wala ka naman nagawa eh. Wala ka rin ginawang tulong. Nagreklamo ka pa. Dapat, yung magre-reklamo doon, yung may ginawang tulong. Pero ikaw, wala kang dahilan para magreklamo. Kasi ikaw, nanunood ka lang. Kasi hindi ka naman talaga matulungin. Yung mga reklamador dyan huwag kayo masyadong magmayabang. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at God bless.